Purihin ng Panginoon sa umaga pong ito at isang magandang umaga po sa lahat po ng manunood ng FB Live na ito. Hayaan natin na ang Diyos ang manguna sa ating pong mga buhay. Tayo po ay nasa Doropit Payatas sa pangunguna po ng ating Pastor Romel Rilles, under po ng ating District Supervisor Pastor Luis Bailon. At purihin ng Panginoon sa oras po na ito, tayo ay may pagkakataon muli na makapag-aral ng salita ng Panginoon. At hayaan natin na sa ganitong uri ng kapamaraanan, sa ganitong uri ng pag-aaral, ay mapalakas yung ating pong espiritual na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. At bago po sa salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin ng saglit. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Kayo po'y pinupuri at dinadakila po namin. Salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo sa amin para makapag-aral po ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin na bigyan po ninyo kami ng karunungan at ng kaunawaan patungkol sa inyong mga salita. Nang sa ganon ay maintindihan po namin kung ano po yung nais ninyong sabihin sa amin sa umaga pong ito. Maraming salamat po. Naniniwala kami na kayo po ang patuloy na kikilos at sasama sa amin sa mga oras na ito. Sa inyo po ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon muli sa umaga pong ito. At alam natin na tayong mga lingkod ng Panginoon, nalalaman natin na malapit na ang pagparito ng Panginoon. At lahat tayo ay hinihintay yan. Lahat tayo ay talagang ninanasa at nananabik tayo sa pagparito ng Panginoon. Pero nasagi na ba sa ating kaisipan o pumasok na ba sa ating kaisipan yung salitang ano bang meron sa langit pagdating natin doon? Di po ba? Parang nakaka-excite po, di po ba? Alam natin na sa huling panahon at yung panahon na ito ay babalik ang Panginoon at tayong mga naglingkod sa Panginoon ay muli niyang kukunin at isasama niya doon sa langit na bayan. Di po ba? At sabi dito, isang uri ng pagtatanong yung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Ano po bang meron sa langit? Sabi po dito sa unang pag-aaralan po natin, hayaan natin na baybayin natin po ng mabilis ito, mayroon tayong bagong katawan sa langit. Sa Pilipos chapter 3 verse 21, binabanggit po dito, sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawan. At hindi lang basta katawan, sabi dito yung katawan na maluwalhati. Mga kapatid, etong katawan na ito na nagkakaroon ng karamdaman, katawan na ito na pinanghihinaan, at minsan ay nawawalan ng pag-asa, pagdating natin sa langit, sabi dito, babaguhin ng Panginoon. At hindi lang basta isang uri ng katawan na katulad po nito. Ang sabi dito, yung katawan na katulad ng sa Panginoon at maluwalhati. Pagka sinabing maluwalhati, sabi dito, ito'y nagpapakita ng kahangahangang kagandahan, karangalan at kaningningan. At ang sabi po dito, karapat dapat sa pagpupuri. Isipin nyo, yung katawan na ito na dumadating sa tagpo, nagkakamali, nagkakasala, pagdating natin doon sa langit, dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, meron tayong bagong katawan, yung katawan na maluwalhati. Isipin nyo, sino tayo para tumanggap ng papuri? Pagka sinabing maluwalhati, ito'y karapat dapat sa pagpupuri. At ang alam natin, ang Panginoon lang ang pwedeng tumanggap ng ganitong uri ng pagpupuri. Pero mismong ang salita ng Panginoon ang nagsasabi, sa kapamagitan ng kapangyarihan niyang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan na merong kahinaan, pagdating doon sa langit ay babaguhin ng Panginoon. At bibigyan niya ng isang bagong katawan na maluwalhati. Kaya, hindi na to yung panahon para panghinaan pa po tayo kundi ito na yung panahon para mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Meron akong mga naririnig at nakikita
na mga lingkod ng Panginoon na kapag nakakaramdam ng karamdaman o sakit sa kanilang katawan, dumadating sa tagpo na pinanghihinaan ng loob eh. Nawawala ng pag-asa eh. Siguro meron sa atin na iilan na ganon, na kapag nakakaranas tayo ng matinding karamdaman, nakakaranas tayo ng sakit at magpapacheck up tayo, pupunta tayo sa ospital, sa mga doktor, at makakarinig tayo ng mga balita na kailangan mo ng ganitong halaga para magamot yan yung karamdaman mo. Kailangan mo na pumunta sa ganitong uri ng ospital para mas magamot yung karamdaman mo. Kapatid, sa langit, sabi doon, hindi na to yung katawan eh. Bagong katawan na eh. Yung katawan na maluwalhati na. Kaya kung dumadating tayo sa tagpo na pinanghihinaan pa tayo ng loob, nawawalan na tayo ng pag-asa, kapatid, hindi na to yung panahon. Sabi nga sa unang Korinto, chapter 15, verse 52, hanggang sa mga sumusunod, baybayin po natin to. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pagtunog, ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Isipin nyo, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na walang hanggang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nilupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ito ang napakaganda kapag naroon na tayo sa langit. Sasabihin natin sa kaaway, nasaan na o kamatayan ang iyong kamandag? Nasaan na o kamatayan ang iyong kapangyarihan ng kasalanan? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Isipin nyo, kapag nandun na tayo sa langit, tayo mismo magsasabi, nasaan na kamatayan ang iyong kapangyarihan? Nasaan na kamatayan ang iyong kamandag? Di po ba? Lakas loob na natin sasabihin sa ating mga sarili. Bakit? Kasi alam natin na hindi na makakagawa ang kaaway sa ating pong mga buhay pagdating natin sa langit dahil mismo ang Panginoon ang ating kasama. At kapag kasama natin ang Panginoon, kahit anong uri pa ng karamdaman at panghihinayan, hindi na tayo basta-basta tatablan. Bakit? Etong katawan na ito, ang sabi dito, nabubulok na eh. Dumadating sa tagpo na nagkakaroon ng kamatayan. Di po ba? Pero sabi doon, wala nang kamatayan. Wala nang pagkabulok na mangyayari doon. At kung anong merong katawan ng Panginoon, siyang ibibigay sa atin ng mga naglingkod sa Panginoon. Kaya napakaganda eh. Pagdating natin doon sa langit, para doon sa mga nakakaranas ng kawalan ng pag-asa, nakakaranas ng kalungkutan, depression, nakakaranas ng mga sakit at karamdaman. Kapatid, dito lang yan sa lupa. Unting tiis na lang. Sabi doon, sa isang sandali na lamang, sa isang kisap mata na lamang ay muling darating ang Panginoon para kunin tayo ng mga naglingkod sa Panginoon at bigyan ng bagong katawan. Kaya sa mga nakakanood sa mga oras na ito na nakakaranas ng karamdaman, panghihina, nakakaranas ng kalungkutan, kapatid, onting tiis na lang, darating na ang Panginoon. Sabi, isang kisap mata na lang, darating na ang Panginoon. At isasama tayo ng Panginoon doon sa langit na bayan. At bibigyan tayo ng bagong katawan. At yung karamdaman natin na nararanasan dito sa lupa, at minsan, pinanghihinaan tayo ng loob dahil sa napakaraming problema na dumadating sa atin. Paglabas pa lamang po natin sa ating mga tahanan, dagsa na yung mga problema na sasalubong sa atin. Kapatid, mawawala lahat yan. Sa isang kisap mata, ipapawiin lahat ng Panginoon yan. Sa pangalawa, sabi dito, ano bang meron sa langit? Sabi doon, yung lalakaran natin sa langit ay ginto. Yung lalakaran natin sa langit ay ginto. Sabi dito, pansinin natin ang kalagayan ng ginto. Kung minimina ang ginto mula sa ilalim ng lupa, hindi agad na maayos yung kondisyon nito. Hindi ito agad magugustuhan ng isang mag-aalahas.
kailangan munang dalisayin ng ginto at dumaan sa napakaraming proseso bago ito maging lantay na ginto. Bago ito maging lantay na ginto. Sabi dito, ang ginto na nakita ni Juan sa langit ay ang pinakamataas na uri ng ginto na mistulang salamin, kung saan nakikita ang refleksyon ng liwanag ng kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Isipin nyo, habang yung mga tao nagpapakamatay alang-alang sa ginto o kayamanan dito sa lupa, mga kapatid, isang araw, katulad ng binasa natin ng una, isang araw, sa isang kisap mata, yung mga ginto na yan na pinag-aagawan ng mga tao dito sa lupa at minsan binubuwis pa yung kanilang mga buhay, sa isang kisap mata, lalakaran po natin yan sa langit. At ang sabi doon, yung ginto na lalakaran natin sa langit, hindi ito yung basta-basta ginto na nabibili natin dito sa lupa. Sabi dito sa binabasa natin, siya yung pinakamataas na uri ng ginto na mistulang salamin na nakikita mo yung kaluwalhatian ng Panginoon. Revelation chapter 22 verse 18, sabi dito, binanggit dito yung mga lalakaran natin. Batong hasper ang pader at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Asper ang una, sapero ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onis ang ikalima, cornalina ang ikaanim, krisolito ang ikapito, berelo ang ikawalo, topas ang ikasyam, Chrysoprapso ang ikasampu, asinto ang ikalabing isa, at amatista ang ikalabing dalawa. Perlas ang 12 pinto, bawat pinto ay yari sa perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Itong mga binasa natin, hindi ito isang uri lamang ng bato na makikita natin sa ating mga dinadaanan. Itong mga binasa natin, ito yung mga bato o yung mga ginto na pinakamataas yung uri. At kung ipapantay natin o ipaparehas natin sa mga ginto na nabibili dito sa lupa, malayong-malayo siya. Malayong-malayo siya. Kaya tayo, kung nagnanasa pa tayo ng ginto sa lupa, di naman masama na magkaroon o magnasa at bumili ng ginto dito sa lupa. Pero kapatid, doon sa langit, ang kailangan lang natin gawin ay yung patuloy na lumapit sa Panginoon at magpatuloy higit sa mga panahon na ito. Hindi ka nangangailangan ng salapi. Hindi ka mangangailangan ng pagpapakapagod pa. Hindi na natin kakailanganin ibuwis pa tong buhay na to. Dahil doon sa langit, kusang ibibigay ng Panginoon sa atin yan. Kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon. Baybayin po natin ng mabilis. Sa ikatlo na ating pong pag-aaralan, mayroong kapayapaan doon. Kapatid, sa langit, mayroong kapayapaan. Dito sa lupa, ako'y nakatitiyak na sa lahat ng nanunood na ito, dumadating sa tagpo na tong isip na ito na punong-puno ng maraming suliranin. Dumadating sa tagpo na nawawalan na tayo ng kapayapaan. Aminin man natin o hindi, nawawalan tayo ng kapayapaan. Itong isip na to, gulong-gulo na tayo. Ano bang gagawin natin? Saan ba tayo pupunta? At kung meron man tayong kakayanan sa buhay, ano ba yung gusto natin makuha? Ano ba yung gusto natin mabili? Di po ba kahit mayayaman ay nawawalan ng kapayapaan dito sa lupa? Kasi pinoproblema nila yung mga kayamanan nila, kung saan ilalagay, kung ano pa ba yung gusto nilang makuha. Kapatid, doon sa langit, pagdating natin sa langit, meron tayong kapayapaan doon. Sabi dito sa 1 Corinto chapter 6 verse 10, ganito po ang binabanggit. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Di po ba? Doon sa langit, lahat ng uri ng kasalanan na meron dito sa lupa, kahit pinakamaliit na kasalanan, ay hindi makakapasok doon sa langit na bayan. At kapag walang kasalanan at walang, kahit pinakamaliit, di ba? Di po ba yung isip natin napapanatag? Kumbaga, nakakampante tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Isipin nyo, pag etong isip na ito ay nawalan ng kapayapaan, ang unang aatakihin yung katawan din natin Di ba? Pag nawalan tayo ng kapayapaan sa ating sarili, bumabagsak din tong katawan na ito
pinanghihinaan din tayo eh. Nawawalan tayo ng pag-asa eh. Pero doon sa langit, mga kapatid, merong kapayapaan dahil mismo ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ay ang Diyos. Ang Panginoon mismo siyang magbibigay sa atin. Sa pang-apat, marami po ito. Sabi dito, wala nang kalungkutan at sakit doon. Mga kapatid, sa langit, wala na tayong makikitang malungkot doon dahil sa mga bayarin. Di po ba? Dahil sa mga pangangailangan natin, masyado tayong nade-depress. Lalo sa panahon po natin ngayon, napakamahal na mga bilihin. At hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng ating mga pangangailangan. At maging mga tao, ginagamit eh. Maging yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao na malapit sa atin, may mga pagkakataon na ginagamit para tayo mismo ay bigyan ng kalungkutan. Bigyan ng sakit. Di po ba? Bigyan tayo ng lumbay. Pero doon sa langit, wala na tayong mararamdaman na kalungkutan doon. Wala na tayong mararamdaman na sakit doon. Eh, kung malulungkot tayo doon, baka hindi langit po yung napuntahan natin. Baka meron pong iba. Di po ba? Pero sabi dito, Revelation chapter 21 verse 2. Ito yung napakagandang talata. Tingnan niyo po ang binabanggit dito. At nakita ko ang banal na lungsod. Sabi dito, simulan po natin sa po. Revelation 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Isipin mo, mga kapatid, kapag dumadating ka sa tagpo na alam mo yun, nalulungkot ka, tapos merong tao na nakakita sa'yo, o yung barkada mo, kaibigan mo, ka-churchmate mo, di ba pagka nalulungkot tayo, meron tayong mga sinasabihan ng problema natin, yung mga tao na talagang kasundo natin. At habang kwento natin yun, nalulungkot tayo, at yung tao naman na pinagkukwentuhan natin ay na-appreciate niya. At minsan dumadating sa tagpo, gagamitin niya tong kamay na to para hipuin yung ating balikat, yung ating likuran, yung ating mga luha. Di po ba? Yung kaibigan natin o yung tao na malapit sa atin, pagka hinimas yung likuran natin habang binabanggit natin yung mga problema natin sa kanya, di ba parang gumagaan yung ating pakiramdam, nabubuhayan muli tayo, nagkakaroon ulit tayo ng sigla. Kasi sasabihin sa atin ng mga pinagkukwentuhan, yung mga tao na malapit sa atin, kapatid, kaya mo yan, sister. Isipin mo, ayon sa binasa natin, how much more, mismong kamay ng Panginoon ang gagamitin niya para yung luha mo na tumutulo sa iyong mata ay pahirin niya. Di po ba? Gaano kasarap at kaganda sa pakiramdam yon na mismong ang Diyos ang pupunas ng ating mga luha pagdating doon sa langit. At kapag ginamit ng Panginoon yung kamay niya, wala na tayong mararamdaman. Kalungkutan, sakit. Sabi dito, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, wala nang pag-iyak. Umiyak man tayo doon dahil sa kagalakan na ating pong nararamdaman. Wala nang paghihirap sapagkat yung mga bagay na naranasan natin dito sa lupa, sa langit ay lilipas na. Wala na. Wala na silang saysay pa. Di ba ba? Sarap sa pakiramdam yun. Yung marinig mo pa lang na mismong ang Diyos ang hihimas, mismong ang Diyos ang papahid sa ating mga luha. Di ba? Parang hindi lang tayo basta pagkakaroon ng siglay, mabubuhayan muli tayo. Mapapanatag uli yung loob natin. Diba? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At tayong mga lingkod ng Panginoon, naniniwala ko, iisa lang yung ating hinihintay. Yung pahirin ng Panginoon yung ating mga luha. Yung pahirin ng Panginoon ang ating mga luha. At naniniwala rin ako habang hinihintay natin yung pagparito ng Panginoon at habang hinihintay natin yung mga bagong ibibigay sa atin ng Panginoon doon sa langit, ayon dito sa ating pinag-aaralan, kayang-kayang iparanas ng Panginoon yan dito sa lupa. Sabi nga ng isang kanta, sabi doon,
Your presence is heaven to me. Yung presensya ng Panginoon, habang nandito tayo sa lupa, para na rin tayong nasa langit, habang nararanasan natin yung presensya ng Panginoon dito sa lupa. Kaya mga kapatid, walang sapat na dahilan para panghinaan tayo ng loob. Walang sapat na dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Dahil napakaraming talata sa Biblia na nagpapakita na muli tayong bubuhayin ng Panginoon. Yung mga mahal natin sa buhay na binawian ng buhay, huwag tayong mag-alala. Dahil mismong salita ng Diyos ang nagsasabi, sila yung unang-unang bubuhayin ng Panginoon, unang kukunin ng Panginoon, kasabay na lamang tayo. At magkikita uli tayo sa langit. Magsasama-sama uli tayo sa langit. At isa sa pinakamaganda na mayroon sa langit, yung mga nabanggit natin, magaganda. Yung lalakaran natin, hinto, meron tayong bagong katawan, di na tayo makakaranas ng sakit at kalungkutan doon sa langit, purihin ng Panginoon. Pero ang pinakamaganda na makikita at matatagpuan natin sa langit, sabi dito, tapusin po natin dito, nandun ang Diyos sa langit. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa lupa, pagdating natin sa langit, makikita po natin ang mukhaan. At ang katotohanan, habang hinihintay natin siya dito sa lupa, John chapter 14 verse 2, hanggang sa mga sumusunod na talata, basahin po natin. Ganito po ang sinasabi. Tayo po'y mananalangin na. John 14, simulan po natin sa 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Sa verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Isipin nyo, isang buhay na pag-asa tong talatang binabasa natin na mismong Diyos ang nagsasabi. Habang hinihintay natin ang Panginoon dito sa lupa, ang Diyos ay gumagawa sa langit ng ating matitirhan. At kapag natapos ng Panginoon sa langit yung ating matitirhan, mismong ang Diyos pa rin ang babalik para kunin tayo na mga naghihintay sa Panginoon. At habang kinukuha tayo ng Panginoon, isasama niya tayo kung nasaan man siya. Mawawalan ng lahat ng kabuluhan yung ating mga binasa kung ang Diyos ay wala sa langit. At hindi pwedeng mangyari yon. Kung bakit tayo nandito ngayon sa ating pong kalalagayan natin, dahil merong Diyos na naghihintay sa atin. Hindi lang tayong naghihintay. Nasasabik na rin ng Panginoon para kunin tayo ng mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon sa umaga pong ito, nais ko pong iwan sa inyo, walang sapat na dahilan para mawalan tayo ng pag-asa dito sa lupa. Walang sapat na dahilan para panghinaan tayo dito sa lupa. Dumadating sa tagpo na nawawalan tayo ng pag-asa. Dumadating sa tagpo na pinanghihinaan tayo. Sabi nga ng isang narinig kong nagsasalita, sabi niya, dadating sa tagpo na mapapagod talaga tayo. At minsan ay mawawalan tayo ng pag-asa. Pero ang sabi niya doon, kapatid, pwede bang habang nararamdaman mo yung pagod, habang nararamdaman mo yung lungkot, sabi nung isang magsasalita niya na narinig ko, pwede bang ipagpahinga mo lang? Pahinga lang, kapatid. Pagkatapos ay bangon muli. Hindi palayo ang pagparito ng Panginoon. Ang totoo, ayon sa salita ng Panginoon, napipinto na. Halos kaharap na ng ating hininga. Kaya mga kapatid, onting tiis na lang. Lahat tayo, sama-sama tayong kukunin ng Panginoon. At ang napakaganda, sabi doon, bibigyan tayo ng bagong katawan. Yung mga lalakaran natin doon ay ginto. Wala na tayong mararamdaman na lungkot at kalungkutan, sakit at karamdaman. Meron na tayong kapayapaan doon. At ang napakaganda, kasama na natin ang Panginoon. Kapiling na natin ang Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Lahat po tayo magpatuloy sa Panginoon. At po tayo ay sama-sama na manabik sa paggawa para sa Panginoon. At mas magandang, mga kapatid, mas magandang datnan tayo ng Panginoon na gumagawa para sa Kanya. Di po ba? Mas magandang datnan tayo ng Panginoon yung alam natin sa ating sarili na tayo mismo ay malapit sa Panginoon.
At kung habang hinihintay natin ang Panginoon, nakakaranas tayo ng mga pagtatanong, nakakaranas tayo ng karamdaman, nakakaranas tayo ng lungkot, kawalan, di po ba? Lahat ng uri ng sakit ay mararanasan na natin dito sa lupa eh. Kapatid, siksik lang tayo sa Panginoon. Mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Makikita natin yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. Di ba? Sabi nga ng salita niya, maraming mga kanta na nagpapatunay din na ang Diyos ay himala. At subok na po natin yan. Kahit sa pinakamaliit na bagay ay kayang-kayang gumawa ng Panginoon sa atin. O ba? Kaya purihin ng Panginoon. Nais ko pong manalangin sa inyo. Naway naintindihan po natin yung salita ng Panginoon. At hayaan natin na habang papasok tayo sa ating mga trabaho, habang gagawa tayo ng kanya-kanya nating gawain sa araw po na ito, hayaan natin na pagbulay-bulayan natin na itong katawan na to, sa mga may karamdaman, sabi doon sa langit, wala nang karamdaman doon, meron na tayong bagong katawan. Di ba? Hindi na, wag na tayong panghinaan. Mas maging kalakasan natin yon. Ilagay natin sa ating kaisipan, sa langit, meron tayong bagong katawan. Sa langit, meron akong bagong katawan. Pray ng Panginoon, tayo po'y manalangin sa umaga pong ito. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Napakabuti po ninyo. Kayo po'y dakila at tapat, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kayo po yung Diyos na nangako na muling babalik para kunin kami na mga naglingkod sa inyo. Maraming salamat po sa oras pong ito. Nawa sa amin pong napag-aralan, sa amin pong maikling pag-aaral na inyo pong mga salita, ay patuloy na napalakas yung aming pong pananampalataya sa inyo. Patuloy niyo pong pagpalain ng mga lingkod niyo na nanood at sa mga manunood pa, kayo pong patuloy na magpala sa kanilang mga buhay. Ingatan ninyo sila sa buong maghapon na ito. Maranasan po nila yung pangungusap niyo, maranasan nila yung pag-aliw ninyo sa kanila pong mga buhay habang sila po'y nagtatrabaho sa buong maghapon na ito, Panginoon. Bless you rin po ang buhay ng inyo pong mga lingkod, mga pastor, mga manggagawa. Kayo pong patuloy na magpala sa kanilang mga buhay. Panginoon, hindi lingid sa inyo ang lahat ng mga iniwan ng inyo pong mga lingkod. Hayaan po ninyo na kayo na po ang patuloy na maging gantimpala nila. Kayo na po ang maging gantimpala namin, Panginoon. Maraming salamat po. Nagagalak po yung aming mga puso sapagkat kami po'y nakarinig ng inyo pong mga salita. Kayo pong patuloy na magbigay ng kagalingan sa inyo pong mga lingkod na nakakaranas ng karamdaman. At maging sa mga nakakaranas ng kalungkutan, Panginoon, kayo pong patuloy na umaliw sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin at dakilain po kayo sa umaga pong ito. Inyo pong papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po. God bless po sa bawat isa.